What's up mga kababayan, News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin si Congressman Marcolita. Nagsalita nga itong si Juan Ponce Enrile matapos ang isinagawang rally ng mga Iglesia ni Cristo. At apektado ngayon ang pangalan nitong si Congressman Marcolita na kung saan ay talagang pinulitika ngayon ang kanyang pangalan matapos butatain ang mga kamaliang ginagawa ng mga bangag na administrasyon na binibigyang ibang kulay mga kababayan ang katotohanan na ang sinagawang rally para isulong ang kapayapaan at unahin ang kapakanan ng sambayan ng Pilipino dahil patuloy ngang lumulubha ang kahirapan at kagutuman, dagdag pa na ang mga karahasan at krimen ay naglilipana na. Ngunit dahil dito ay sinamantala ng mga pinklawan, dilawan at ang mga trolls ng mga bangag na siraan ang mga Iglesia ni Cristo na tinawag pa nilang minority lamang pero hindi nila kayang higitan ang sinagawang malaki ang rally ng Iglesia ni Cristo. Kung kaya naman hindi na maiwasan pang magsalita nitong si Congressman Marcolita patungkol dito. Pero bagong lahat huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, kung kaya naman malaking kamalian ang ginawa nitong si Enrile na magsalita pa at sulsulan bilang legal counsel ng mga bangag. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Bakit yung iba hirap na unawain at bigyan ng kaukulang differentiation? Alam mo kung bakit nahirapan sila? Bakit po ka? Silang namumulitika. Ganun po. Maliwanag yun. Gusto nilang kumounter kahit kamukha nitong diniscuss nyo kahapon. Opo. Napakaliwanag ng pagkakapaliwanag ninyo. Ako itong tuwa sa inyong dalawa. Malinaw na malinaw. Narinig. Bihira lang kayo matuwa sa amin ko. Bibihira lang ako matuwa sa inyo. Makalayan mo nga. Hindi ko alam kung sino nagsabi sa di ulitin natin. Inulit nyo pa yung sinabi ko. Tingnan nyo, ang linaw naman Ang Iglesia ay hindi tutol, hindi laban sa impeachment. Tama po. Ngunit kapag yung paraan ng pagsusulong nito ay kakakitaan na ng paglabag sa napakaraming tuntunin at ito nga ang rule of law, hindi na nyo sinasalang-alang, doon magkakaroon ng problema. Opo. So sumagot yung isa sa inyo. Kasi naka-hearing aid si baka hindi niya narinig. Ulitin nga natin, inulit pa ninyo. Pinalakasan ko pa nga po yung volume. Yun na nga. Pagkatapos sabi niya, wala namang grievances. Opo. Yun kako kasasangkutan na yan ng intellectual dishonesty dyan. Sapagkat malinaw at nakarecord kung ano-ano ang mga hinaharap na problema ng ating bansa na pinipilit nating sabihin sa kanila, iparamdam. Hindi lamang yung marinig Tama po. Kung hindi iparamdam. Iba kasi yung narinig mo sa naramdaman Opo. Tama ko nga, ito kinuha ko uli para sa kakabatiran po ng ating mga taga-subaybay kung paano niya pagkakabanggit. Noong isang araw ito, bago yung kanya, sabi niya kasi meron siyang huli ngayon, sabi niya, this will be my last comment. Bago itong last comment niya, noong isang araw, kahapon, binanggitin natin ito, Nelson, sabi niya sa unang bahagi, so many people, especially members of the INC, were so riled and angry at me. Doon sa third paragraph ko, nalagpasan ko na po yan, sabi niya, there is no question that the INC peace rally was a peaceful assembly, but were there grievances to be addressed? To be redressed. To be redressed? Ito po kung rhetorical question Para sa kanya, walang grievances, walang mga hinaing ng taong bayan. So hindi niya narinig yung dalawang nagsalita bago ako. Opo. Ako hindi rin niya ako narinig. Na sinabi ko, ito po yung ating pangunahing problema Economic, napakataas po ng presyo ng bilihin. Yung pong napipintong kahirapan na talagang dapat nating bakahin. Na pinalulubha pa ng katiwalian at korupsyon. Nandyan po yung kriminalidad, pati issue po ng seguridad, nandyan po. Hindi pa redress ito dyan. Pero sabi niya Pero siguro masasagot ni Kong yung ganito yung sumunod. Yung pinanto sabi niya, pardon me for my impression. To me, there was none. Yun ang kanyang punto Kong At igagalang ko kung hindi niya narinig niya. Hindi niya nakita. Pero ito Kong ang siguro mas madali niyong masagot ito at ito'y mas alam ninyo To me, although it was well-intentioned, the peace rally was more like a political pressure to hinder a separate and independent department of the government to perform a constitutional duty. Parang sinasagkaan daw natin na maisa katuparan nila yung kanilang mga gampanin Kong May evidence sa Kong This was evident from the speeches delivered in that rally. Pero yung mga speeches na na-deliver doon sa rally, Nelson, Jen, napakalinaw. Nang pinagbatayan ay yung mungkahay mismo ng Pangulo na wag nang ituloy yung impeachment. Yun ang pinanggalingan nun. Sa makatweet siya bilang legal counsel ng opisina ng Pangulo. Ibig mo sabihin laban siya doon sa suggestion ng Pangulo na itigil na yung mga bagay na sapagkat isa mang buhay ng Pilipino hindi bubuti dyan. Ganun ang lilitaw ko. Yun ang lilitaw. Yun ang lilitaw doon. Kasi
parang hindi niya tiningnan ng lahat ng pinanggalingan. Yung premise, yung principal premise nito ay yung unang pahayag ng Pangulo sa kanyang pagbibigay ng opinion na ang bagay na ito'y walang kabagay-bagay. Diba? Correct. Isang bagay na napakalit na pinipilit yung palakihin. Diba? Storm in a teapot. Yan, opo. Ngayon, kung para kay Senator Enrile, hindi mahalaga yung opinion ng Pangulo, paano ka naging legal counsel? Doon inconsistent na yun. Kaya lang kung may kasunod siya at dito niya nilinaw na hindi nyo pwedeng gawin yan, ang presidente lang ang pwede. Oo. Ano nga yun? Ito, basahin mo, Jen. On the other hand, the President, as the duly elected Chief Executive of the land and one of the three independent and separate branches of our government, has the power and duty to coordinate with the two other branches of government to achieve and maintain a unity and harmony in the efficient operation of the government in our society. No one can do that officially except him. May problema yung salita na yun, Jen. Ganun ba sa isang abogadong tingin ninyo? Alam natin na yung tatlong sangay ng ating pamahalaan ay co-equal branches. Kung tawagin nga, co-equal and coordinate branches of government. Pantay-pantay sila, walang pang-uumusan. Talagang dapat magkaroon ng coordination. Ngunit nung sinabi niya na ang tanging Pangulo ang gagawa ng pag-coordinate, pagka sinabi mo yun, makikialam ang executive sa ginawa ng legislature at saka ng judiciary. Yun nga ang implikasyon nun, Kong. Coordinate branches sa sentido na silang lahat ay dapat gumagawa ng kanilang separate na tungkulin pero iisang direksyon. Ito yung pagtatanggol sa kapakanan ng bawat mamamayang Pilipino. Pero pag sinabi niya, it is only the President which can coordinate. Hindi coordinator ang Pangulo din. Isa lang siya sa mga leaders ng ating departamento. Pag siyang lumitol na coordinate, patatawag niya yung mga mahistrado ng Korte Suprema, liga rito, ganito ang gawin yung pagdidesisyon. Is that the way to coordinate? Okay, tatawagin niya yung aming speaker. Itigil mo yan. Hindi niya nga pwedeng sabihin nyo, kaya sa pamamagitan ng kanyang opinion, para sa akin ganito eh. Sabi niya, para sa akin walang kakwenta-kwentang bagay yan. It is one way of communicating the predilection of the President doon sa kanyang gustong mangyari. Hindi niya pwedeng manduhan, no? Idirektang, sabi niya, it is only the President. Dito inaamin niya na ang Presidente pwede niyang impluensyahan yung dalawang bahagi ng ating pamahalaan. Mali din yun. Mali din yun. Paano mo i-coordinate? Ikaw ang tatawag? Only the President. Sabi niya eh. So, si Pangulong Marcos, tatawagin niya yung Chief Justice, halika rito, magpulong tayo. Nako. Tatawagin niya, meron siyang ipagagawa. O kaya si Speaker, halika rito, itigil mo yung impeachment. Ganun sasabihin niya na diretso ganun? Because only the President can do that. Sabi niya. Sabi ni Enrile. Kasi ganun ang magiging implikasyon nun po. Parang minamanduhan niya yung dalawang sangay. Kaya nga yung pagkakalatag ng ating institusyon, kaya nga halimbawa meron tayong LEDAC eh. Yung LEDAC, ito yung coordination between the legislature at yung executive. Meron ding parang LEDAC din sa pagitan ng executive at saka ng judiciary. Ang Pangulo, hindi siya actively na nagpaparticipate para pangatawanan niya yung pag-coordinate na siya mismo. Hindi eh. He is the only one. Hindi po. Marami. Mukhang yan naman talaga ang pinakabalak ng mga bangag, Congressman Marcolita eh. Nakontrolin ang buong branches ng gobyerno na halos nga ang niluluknok din nila ay mga kakilala din nila. At ang mga nagiging kasapakat din nila, di umano sa pagnanakaw, syempre sila din, di umano. Ipong gagawa niyan ng coordination para itong dalawang ito, bagamat co-equal branches of government, pero kinakailangan coordinated ang kanilang aksyon sapagkat iisang bansa ang kanilang pinaglilingkuran. And then sa kagustuhan ni Enrile na patatagin, palakasin yung kanyang argumento. This will be my last comment. Nahulog siya sa pagkakamali. Kong. Ito po yung huli na yan, Kong. Ito na po yung huli. Meron siya sinasabi, this will be my last comment. On the Tungkol nga po sa isyong ito. We're discussing. Walang tayong magagawa. Kung yun lang comment niya, hanggang doon na lang siya. Ayun lang nga po kasi parang Kong na marami daw nagkomento, marami daw po nagagalit sa kanya. You have your own truth, sabi niya. I have my own. Neither you nor I have a monopoly of the truth. Okay. Pag-usapan natin yun. Alam mo, politika lang yung pagkakagamit ng mga ganong klaseng mga pangungusap din. Pag sinabi mong you have your own version of truth, I have mine, and others may have also. Sa katotohanan, isa lang ang katotohanan. Totoo naman. Totoo yun. Kahit ano pa sabihin mong version mo, version mo yan. Pero meron talagang totoo. Hindi mo pwedeng palitan yun. Yun. Ngayon, kung yun sinasabi mo, isa na rin nagsalita. Yan ang alam mong totoo eh. Ba't kita didibatin? Medyo kinulang ka ng pag-assess ng katwiran. Siguro nga, hindi niya gamit yung kanyang hearing aid. Hindi mo naman sisisihin. Pero, isa lang ang katwiran. Isa lang ang totoo.
Yun. Sabi nga nila, Walang version. truth is where it is at. Doon sa isang continuum dyan, halimbawa isang kilometro yung continuum na doon mo hanapin yung katwiran o katotohanan. Hindi pwedeng paganong-ganon. Kayo, gaganong-ganon ninyo. I-adjust nyo. Pero sa katotohanan, isa lang. Isa Isa lang ang totoo. Ayun. Kahit sa Diba? kaso sa korte. Kaya huwag na nating pagtalunan yung ganon. Oho. Di ba? Tama, Eh, tama. may sinabi pa siya dyan eh. Oho. So be it. Let the voters decide. Bakit kailangan may boto? Who is right and who is wrong? Siguro, nagre-refer siya doon sa susunod na eleksyon. Kung sino ang mabuting argumento, baka yun ang katigan ng tao, hindi ba? Opo. Kaya pa sinunod niya, I represent no partisan group in this country. Sabi niya, I do not know whether you do as far as the personal attacks and issues you raised against me, the faults, the blames, the defects, and wrongdoings you attributed to me, as well as the ad hominem you threw against me. Mali din yun eh. Sabi niya, I do not represent any political group. Dapat hindi ka legal counsel na Pangulo. Partido yung administrasyon eh. Dito, ito yung ruling administration. Opo. Legal Correct. counsel ka dyan. Hindi mo masasabi na hindi mo nire-represent. Kaya ka nga kinuha dahil Legal nga. kasama ka riyan eh. Di ba? Tama. Dapat, wala ka dyan. Magsasalita ka bilang ikaw, ibahagi mo yung experience mo, ibahagi mo yung nalalaman mo, Oho. tulungan mo ang bansa, makakahanap ng mga bagay-bagay na ating magagamit para tayo magkaisa, para makuha natin ang kapayapaan. Pero hindi ka legal counsel ng Pangulo. Tama. Isa kang retired Oho. private citizen. Yun ang walang partisan. Kasi kung legal counsel ka, Pero yung sinasabi niya na wala akong partisan na party na nire-represent. Paano mo tatanggapin yun? Nandun po kayo sa Malacanang eh. You are even working in the seat of power. Nandun ka. alam nga naman kontrahin yung mga sinasabi ng Pangulo. Hindi naman po Hindi pwede. ka pwede kumontra. Kliyente Nandun ka niya, para kumbaga. advice yan. Ang totoo niya, nakalimutan niya na nanggaling sa Pangulo yung pinaka-premise kung bakit tayo nagrally. Oho. Kinatigan natin, nakita natin na mukhang tama sapagkat sabi niya, walang mabuting ibibigay. Sinukat Ngayon, dahil sa winika nitong si Enrile, nag-ibang tono naman, no? Itong si Bonget, talaga nga naman. Tuloy daw ang impeachment, mga kababayan. Grabe. natin, totoo nga naman eh. Sa harap ng napakaraming mga problema na hindi nasusolusyonan. Papalaki ng papalaki. O bakit hindi niya ma-process yun? Alam mo, konting processing lang yun din eh. Well, anyway, ako naman ay sa puntong ito, Kong, at sana ay, bagay sabi na ni Senador Enrile, last na raw niyang comment yun tungkol sa isong ito. Kong. Dapat lang, kasi alam mo, kaya nga pinipilit ko, isa lang ang katwiran, isa lang ang katotohanan. Ang katotohanan, ang bansa mo ay napakaraming problema. Kung makikipagdebate siya doon, bakit hindi siya manalo doon? Ganoon. Yung walang grievances. Yun ang katotohanan ngayon eh. Opo. Ito yung totoo ngayon. Naharap ang bansa natin sa napakaraming problema at tayo ngayon ay nag-aaway-away pa. Correct. Isipin mo, dalawang pinakamataas na posisyon ng ating bansa. Nag-aaway. Ano yung katotohanan doon? Walang pagkakaisa. That is the truth. Wala nang iba. Ibig mo sabihin, alam mo, nag-aaway ang Pangulo at saka yung pangalawang Pangulo. Ano ang iba pang parte ng katwiran doon? Kung hindi yung pag-aaway. Pwede mo bang interpret yun? Hindi, kanya Naglalambingan lang. Hindi mo pwedeng kulayin ng iba yun eh. Yun na nga, yun ang Pag totoo. sinabi mong puti-puti, ganun yung truth eh. Yes. Tama po. Hindi pwedeng magkaroon ng ibang Walang version. ibang interpretasyon. Kasi yung masipag, pero mas masipag eh. Opo. Walang sinasabing ito totoo, pero ito ang mas totoo. Walang ganun. Opo. Merong absolute na mga pang-uri. Ang pang-uri, adjective eh, di ba? yes, opo. Ikaw ay magaling ka sa balarila eh, di ba? Ano ba yung balarila dyan? Baralila. Grammar. Grammar, opo. O yung panitikan, Literature. Yan. composition. Composition. Sige, wala na. Ito, nung isa, may ano pa, may yung pinakahuli, para matapos na lahat. Ha? Sabi niya, and willing to face anyone before the people in any forum to discuss and debate about them. Nasaan si Saito? Si Saito na lang ang ngayon natin. Yaharap. Oo, kasi isipin mo, Opo. si Saito yung sarap ng kape, ano niya eh. Ay, kabisado na po niya. Kabisado niya. Akalain mo, hindi ko naman inaasahan na pati yung medyo mabigat na usapin na ito, kaya niya palang kaya niyang i-process. Tatahitahimik lang yan, Kong. Well, yun po naman. Pagbigyan na natin siya ron kung yun ang kanyang inaakala. Hindi po, kami pong Iglesia ni Cristo, ayaw po namin yung mga pag-aaway-away. Kaya po pinipilit natin ipaliwanag sa inyo. Iisa talaga yung totoo. Wala na pong ibang totoo. Kaya po,
pagtiyagaan po nating i-process, hanapin. Nandiyan lang po yan, hindi po kayo mahirapan kapag kayo na pinagtiyagaan po niyong hanapin. Dapat yun yung grievances na yun, i-redress talaga yun. Dapat talaga matugunan yun, Kong. Di ba? Hindi mo pwedeng, hindi ako gobyerno, baliwalain natin yan. Yung mga hinaing ng taong Sa bayan. taas ng bilihin ngayon lang, Hindi pwedeng baliwalain yan. hindi totoo yan. O, paano, asan ngayon ang totoo? Sasabihin natin, hindi po, napakababa po ng presyo ngayon. Tumaas na yung gasolina uli. O, sasabihin ba natin, ano? O, yung corruption. Nako. Ito, nagbabantanan mga ibang grupo na dahil nga sa corruption at katiwalian, magrarally, susubukan. Opo. Sapagkat sila, napansin nila, yung napakaraming kabuktutan na nangyari sa 2025 budget. Opo, nako. Ang daming nagsalita dyan. Paano sa salamin sa salamin ni Senador Enrique? Hindi totoo yun. Ano yung totoo? Ay, nako. Well, bago lang tayo lumipat, Kong, meron pa isang punto na dapat siguro masagot natin. Yung peace rally ninyo, ang nakinabang lang dyan, si BP Inday Sara. Kasi pinahinto nyo yung impeachment eh. Sa impeachment pa naman anya, may pagtatanggol ni BP ang kanyang sarili. Masasagot niya kung ano mga pinaparatang sa kanya. Nag-rally kayo, lumabas kayo. O di ang una na kinabang anya dyan, ang tanggapan ng pangalawang Pangulo, personal, si BP Inday Sara. Unang-una, meron bang isa sa mga tagapagsalita na sinabing, ihinto na po ninyo ang impeachment? Wala po. Malinaw na ganun, Kong. Wala Basta ganun. narinig ko eh. Hindi tayo tutol sa impeachment. Yun ang Kasi binanggit. nasabi, hindi po kami tutol. Kung nasa lugar po ang kanyang pagkakaprocess, yung pagkakalatag niya, yun po, wala po tayo. Ang totoo niyan, nahininto ba, nagkaroon na ba ng deklarasyon sa House of Representatives na opisyal na po namin itinitigil? Ayaw na po namin tumanggap ng kahit anong impeachment complaint. Meron ba nagsabi? Wala po. Actually, hinihintay pa nga nila yung pang-apat pa raw ata. Baka mayroon pa kasunod na mga Yun impeachment. ang sagot doon na wala tayong kapangyarihan na patigilin ng House of Representatives. Opo. Sinasabi lang natin ang makakabuti sa ating bansa sa harap ng naaambang mga pagkakabahabahagi at pagkakawatak-watak na naman natin bilang Pilipino. Hindi lang mamamayan, kundi mga leaders natin. Yun ang pinabanggit natin eh. At maging ang Kung halimbawa, tanggapin nila yon at makilala nila sa bandang huli, parang totoo nga yata eh. Mali tayo. O di salamat, nakinig kayo. Ha? At ang totoo nga ngayon, Kong, di ba? Maging ang Kongreso, di naman sinasabi. Bilang nasa Kamara, hindi nila pwedeng tanggihan din, di ba? Hindi Na ba kapag kami naghain ng impeachment. Hindi ba yung parang apo yata ni dating Pangulong Corazon Aquino? Inuusig na yung House of Representatives, hindi kaya kayo kumikibo. Yun na nga. No, meron bang ibabawal? Wala naman eh. Yun na nga po. Pero kilalanin nyo yung prinsipyo na dapat pag ginawa nyo yan, sabi ng Pangulo, mahahati lang ang atensyon ninyo. Yung karapat-dapat na gawin nyo sana, na unahin ninyo yung kapakanan ng bansa, wala po. Madadivert ang atensyon po ninyo. Correct. Totoo ba na sinabi ng Pangulo yun? Totoo. Yun ang katotohanan. Opo. Itatanong mo kay Senador, hindi po ba niya sinabi yun? Hindi. Kanya. Yung version mo ng totoo ang mali. Di ba? Yan, linaw na sinabi ng Pangulo. Lino sinabi niya eh. It is a storm in a teapot. Senador Enrile, sinabi po ba ng Pangulo yun o hindi? Hindi niya sinabi yun. Ay, sino ito sagot, hindi ko narinig yun. Baka sakaling patawarin mo siya sapagkat sabi ko nga, baka Pwede. wala sa yung hearing aid nung panahon na yun. Pagbigyan mo naman. Ikaw Ayun. naman. Kasi- May edad naman yung tao, tayo naman ipagkaganon. Lahat ng tolerance, ibibigay naman natin. Iba ko kasi yung hindi niya narinig, tsaka yung hindi sinabi, no? Oo, di ba? Tama, no? Ay, nako. So, yun po. Sana doon sa maging mga sa kababayan natin, Kong, at maging sa ilan hong mga, ang benta kasi sa inyo, Kong, wala kayong social media account, tsaka hindi kayo nanonood ng mga vlogs, no? Marami kasi mga vlogger ngayon, kahit anong paliwanag ang gawin natin. May binibigay din sa akin, inaatake na naman ako. Yung ganun ba? nagdaraw ako nung, makakain mo yung mga... Ang nilagay lang doon siguro, ang balita na isang kongresista po ang nagsalita Kahit dito, ganun, na wala. hindi na namin pinangalanan. Kahit ganun, wala. Pwede pa, tatanggapin ko pa yun. Kahit ganun pa, wala. Halimbawa, Oo. meron pong isang nagsalita, bukod doon sa tatlo, Ayun, na alam yun. po nating mga opisyalis po ng INC, Oo. na isa pong, hindi po namin masyadong kung ano saan Hindi na po nanggaling namin yun. pinangalanan. Pero ang kanyang initial ay RDM. Aba. Tatanggapin ko na yun dyan eh. Oo. Magkaroon lang ng kahit isang, Butil. isang butil ng katotohanan. Wala eh. Wala. Zero. Naharap sa akin halimbawa yung dalawang editor na yan. Lalo na yung balance nyo. Paliwanag mo kung gaano ka balanse. January 14. Kinabukasan. Bakit nagbulag-bulagan ka? Sana man lang, nagsalita ako sana 2 minutes din. O wag na yun. 3 seconds. Baka sakaling wala na yun. Almost 1 hour eh. Sapagkat yung ibang wala naman sinabi dun eh. Opo. Pero nabanggit silang lahat. Balikan mo yung January 14. Matatawa ka talaga. Babalikan namin na dyan. Ngayon, hindi ba deliberate na panlinin lang? Panluloko sa mga tao? Sapagkat yung isa na mayroong role na ginampanan doon, kusa mo, deliberately na tinanggal mo, nang dahil sa takot mo sa kanya. Nanginginig siya din pagka nakikita niya yung pangalan ko eh. Hindi niya maisulat-sulat eh.
Yung mga nakapakanood doon po at nakasaksi, magtataka sila, bakit kaya hindi mo lamang nabanggit ang pangalan ng dati rito, di yung ba? mabasa doon, makikita nila. Yun na nga. Kasi ako naman, parang baka naman nabanggit na ako dito. Iba na ito eh. Sa kasi sa mga ibang pakikipag-away natin sa House, kahit na ako yung nasa sentro ng aksyon. Hindi Wala pa rin. Pinatawad ko na sila lahat doon. Opo, sa issue na yun. Miski na ako yung nasa gitna. Opo. Ako yung eye of the storm. Hindi ako babanggit. Nung kagigising ko, kasi yung mga dyaryo nasa labas ng mesa ako sa labas. Ito ako. Sa araw na ito, Sa araw na ito, hindi nila kaya ka kung ano. Ikwento Naburahin ang yung kwento pangalan na niyo. wala yung pangalan niyo. Aba, masisira ang kabuuan ng kwentong ito sapagkat merong isang Main party character. doon. Merong isang party doon na hindi nila pwedeng Tanggalin. 1/4 ng bahagi ng kwento nandun kayo eh. Hindi pwedeng itsapwera yun. Kasi kasama sa apat na nagsalita dyan eh. Totoo. Paano mo ngayon ipaliliwanag, Mr. Editor, na 3 lang ang nagsalita? Samantalang 4. Ano ang version ng totoo dyan? 4 o 3? 4. 4 ang nagsalita. Pero sa version ni Senator Enrile, 3 lang ang nagsalita. That was his version of truth. Kailangan may paliwanag natin ang narito dyan. Kung ganoon man ang kanya. Pero doon sa isabihin, doon sa dyaryo na yon, parang yun ang kanilang version ng katotohanan, 3 lang. Wala yung Pero kaya nilang i-corrupt Aha. yung katotohanan. Alam mo ba yung pagka dinefine mo yung salitang corruption, Nelson? Malawak Hindi lang sa kinalaman sa pera yan. Totoo po yan. Even an infringement of integrity is corruption. Dito, infringe ang integrity nitong 2 dyaryo na dinadakila. Di umano. Balanced news, fearless views. Ayun, isa, anong logo? Truth will prevail. Paano mo? Ikaw kunwari yung truth will prevail. Opo. Si Nelson naman ang... Mr. Editor, ikaw muna, Mr. Editor. Ipaliwanag mo nga sa akin, ito yung slogan mo eh. Opo. Truth shall prevail. Okay. Paano mo ako inalis doon at napanatili mo pa rin ang katotohanan? Sige nga. Ano po ito? Ano lang, konting katotohanan lang po ito. Hindi kailangan sumagot ka. Kunwari ikaw yun. Para naman medyo maintindihan May dramatize sila. Bigyan mo sila ng idea kung paano sumagot. Kung paano sila maiipit sa pagsagot. Nga no. Halimbawa, kung ako nga ang editor ng ganong pahayagan. Truth shall prevail eh. Tinanggal mo yung isang nagsalita. Truth pa ba yun? You corrupted the truth. Kaya corrupt lahat yung mga yan eh. Correct. Ikaw naman, balance news. Ayan mga bayarang media, binigyang sample na kayo ni Congressman Marcolita kung paano kayo mangurap ng ikaisipan ng taong bayan. Kaya sana matauhan kayo sa pagiging bayaran nyo sa mga bangag. Ipakita nyo rin ang kamalian ng administrasyong ito at hindi puro atake sa mga Duterte. Fearless views. Paano mo nabalanse sa magitan ng pag-alis mo sa akin na isa ako sa nagsalita? Nakita nyo mga kababayan, hindi makapagsalita itong 2 ito. Ang hirap ipaliwanag kasi kong eh. Sana inimbita mo si Senator Enrile rito. Magkaibigan kami nito eh. Ay, opo naman. alam naman yun, alam naman natin yan. Personally, alam naman natin kung... Imbitahan natin sa susunod na episode. baka... Last comment na niya on the subject, kayo naman eh. Oo nga po. Kwentuhan lang. At ako naman siguro niniwala. Magkapi na lang tayo. Ang ating mga kababayan na yan. Naunawaan din yung sitwasyon na yun, Kong. Ayun. So wala kayo sagot. Wala po, Kong. Mahirap sagutin ho yan. Kasi kami ni Nelson, ang aming mindset, ay talagang... Sapagat maliwanag, itong 2 dyaryong ito, mga corrupt. Because they corrupted the truth. Isipin, truth shall prevail. Yung corruption in a sense na yung katotohanan ng kanilang... Corruption din yun. Yes. Walang integrity. The infringement of integrity is also corruption. Ang masakit na katotohanan lang Nakuha doon. ko yun, nakipag-meeting ako sa World Bank sa Washington, D.C. Anong... Kaya natandaan ko yun. Kasi merong nagsalita ro. Kasi napakahirap i-define ang corruption. Masyadong Malawak po yan. embracing, sabi niya. Ano ito? At hindi ko makalimutan nung magtapos siya. As a matter of fact, sabi niya, even the infringement of integrity is also corruption. Tumatak sa akin yun. Totoo naman eh. Ito ba hindi corrupt itong mga ito? Kumpasero yung kumausap sa kanya. Alam kong alam niya eh. Kaya lang, mas pinanaig niya yung kumpas ni kumpasero. Kasi yung nagkukumpas siguro, Kong, ay may kakayahan para tanggalan siya ng trabaho. O kaya naman, maalis sa kanyang... Wala ba tayong pwedeng papuntahin sa kanya, hampasero naman rin. Wala ata yung gano'n. Baka mahimasmasan sila na huwag niyo lokohin ang mga tao. Huwag kayong ganyan. Pero yun ang masakit na katotohanan, Kong. Sabi niyo nga, sila ang sikat at sila ang naghaharing uri sa kanya sa ngayon. Ano ba kinatatakot nila sa akin? Ano bang problema kung halimbawa binanggit ako, merong isang nagsalita doon ng initial niya ay RDM. Ayun. Pagka ginawa nila yung Kong, lalo silang kapansin-pansin na ayaw nila banggitin ang pangalan alisin ninyo. na natin completely. Pero huwag mo na sabihin yung truth shall, sabihin mo lang falsity shall prevail. Kayo na magusto ng katotohanan. Kulang po ito. Itagalog mo,
At ang katotohanan ay mananaig. Dapat manaig. Truth shall prevail. Ang nanaig dito yung kasinungalingan sa ulat nila. So niloloko nila yung tao. Bayan natin kung ang taong bayan ang magdesisyon at malaman nila kung anong... Kaya sabihin mo kaya, magdidesisyon ng taong bayan sa 2025. Ayan. Diba? Balik natin sa kanila ngayon. At yun na nga nung mga kababayan, narinig natin itong nagbabagang balita sa oras na ito. As always, mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa ating next vlog. Huwag niyo po sana kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Maraming po salamat mga kababayan. Ingat and God bless.